So sabi kasi nila guys na for picture taking lang daw yan, na ganito ganyan. Di ba naalala nyo during Ondoy na ang ating Pangulong Bongbong Marcos na tumulong po doon sa Tacloban, okay? Na kahit walang pictorial, okay? Tumutulong po siya talaga. So ano na lang po talaga na presidente na siya or inggit lang po ang mga kontra. Oh, grabe oh. Laos ba yan oh? Ay grabe talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So kahapon, sobrang busy niya po. Pumunta sa Valenzuela City at ito na naman. Pumunta po siya sa Quezon Province. Tapos po, pumunta din po siya sa Rizal Province din po. So nag-aerial inspection po siya doon, no? So panoorin natin to. Ito po, ngayon guys, grabe. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, oh. So, chine-check niya talaga. Oh, ay grabe. BBM! BBM! Ay, grabe na talaga yan. So, yun. Pumunta ang ating Pangulong Bongbong Marcos doon, in-inspect, okay? Kung ano pong nangyayari po doon. Tapos, syempre po, nagpa-interview din po ang ating Pangulong Bongbong Marcos po doon. Pero meron pa talaga na hindi na lang yung may tubig, pero marami na nag-iwan na puti, na hindi magamit. Tapos mga nasira na gamit, we have to replace it. So, yes, as much as possible, it will be up to the school to decide what they kaya o hindi. Siguro yung iba, mapipilitan, they will conduct classes outside of the school building. Makapag-klase lang. Yun na natin. Ganyan naman, nasanay na tayo sa pandemic. Ay, akala ko natin ang paraan para magkaroon pa rin ng mga kaso. Anong gagawin sa teacher sa bebe? Ha? Ang gagawin sa Gawin nyo lahat. Buksan yung pagpasok, gawin nyo hanggat maaari kung kaya nyo buksan. That's Yun. usual, hanggat maaari, in the schools and conduct classes. There are areas na hindi talaga pwede. So, yung mga school, okay? So, nadaanan ng bagyong Karina, guys. So, kung hindi pa kaya i-open, so hindi muna. Tapos, syempre, nag-aerial inspection yung ating Pangulo. Yung, ano niya po, helicopter. So, nakita niya po doon, may mga baha na konti, tapos yung may mga putik-putik na rin daw po. So, yung hindi makapasok, so, wag daw muna. So, hindi muna yung mga school na mag-open. Alright? So, kasi yung iba ginagamit for evacuation center din po. Kung saan man yan. So, nag-inspection po siya doon sa Quezon Province and then sa Rizal Province din po. So, sabi ng mga didilis na yan, na yung ating Pangulong Bongbong Marcos daw po guys, ay laos na. Pero papakita ko to sa inyo yung video na kung saan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, nandun po siya. Yung kanina sa in-interview po siya, doon po yung location ng evacuation center sa San Mateo Elementary School po yun. So ginawang evacuation center po as of this moment. So dahil po nagkabagyo na yan. So ito po, panoorin natin. O mga bata. Eh grabe. Yung ba sinasabi nila na laos na? Oh. Oh, grabe talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos, guys. Oh, rockstar na rockstar, oh. Oh, selfie. Oh, di ba? Grabe. Oh. Talagang ano siya, actual po. Nandyan siya.
Okay, actual po siya nandyan. Hands-on po siya, guys. Okay? So, yung mga kabinete niya po, yung mga LGUs, okay? Nasa baba niya po, na gumagawa talaga. So, iba pa rin pag personal na pinuntahan ng ating Pangulo. So, yan na po talaga ang katangian ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, sabi kasi nila guys na for picture taking lang daw yan, na ganito ganyan. Di ba naalala nyo during Undoy na ang ating Pangulong Bongbong Marcos na tumulong po doon sa Tacloban, okay? Na kahit walang pictorial, okay? Tumutulong po siya talaga. So, ano na lang po talaga na presidente na siya or inggit lang po ang mga kontra. Oh, grabe oh. Laos ba yan oh? Ay, grabe oh. Pinagkaguluhan ang ating Pangulo. Oh? Oh. Nakita talaga natin, tuwang-tuwa ang ating mga kababayan. Ayan. Oh. Oh, yung mga LGUs, nagbigay na po ng mga food packs. Ayan. So, ang daming food packs po yan. Family food packs. Okay? So, hindi lang po yan isa. Pag ubos na yan, nasa evacuation center sila, pwede silang humingi po ulit. Okay? Hanggat nasa evacuation center po sila. So, ayan o. Dinidistribute and then pinipilahan ng ating Pangulo. Ayan, picture doon. Oh. Oh, ayan, yung ating mga kababayan po doon sa San Mateo, Rizal. Yan. Isa-isa na po, meron po silang food packs, family food packs. Alright? So, alagang-alaga po sila dyan sa evacuation center. So, nakikita natin ang presensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos at syempre, hands-on po siya dyan. Ayan. Ayan, oh, dami, oh. Oh, gabundok yan, di ba? Gabundok at bumabaha ang ayuda po dyan. Yan. Alright? Kasi as of now, sa DSWD, kung nakikita nyo po, nakamonitor po kayo sa DSWD, okay? So, makikita nyo po doon, no, ang record kung ilan na po ang pinamigay ng mga family food packs. So, as of this moment, so, ayan guys, tuloy-tuloy po yan, oh. Oh, marami po yan na pinampamahagi. So, yung iba po, galing po, okay? Hini-helicopter pa po, oh. Oh. Para maiabot lang po ang tulong sa ating mga kababayan. So, may gobyerno po tayo ngayon. May gobyerno po tayo. Okay? Huwag tayong mag-alala sa mga nasalanta ng bagyo. May gobyerno po. Okay? May Pangulong Bongbong Marcos tayo. Ay, nasa helicopter, oh. Nilapag dyan ang mga food packs. Okay? Sa Antipolo, Rizal. Nakita nyo po? Oh, sa bundok na po kasi yan eh. Oh, Antipolo, Rizal. Oh, alright. Grabe ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ayan.
Kahit ang kanyang mga kabinete, DSWD, kung ano man yan, okay? So, tulong-tulong po yan, guys. Pero, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hands-on po siya, no? Ayan, nandyan po siya. Okay? May nagpamamahagi dyan ng ating secretary ng DSWD, oh. O, nandyan din po ang ating Pangulo. So, ang ganda. May gobyerno po tayo ngayon. So, as of this moment, okay, may report sila dito kung ilan na po mga food packs na binigay nila noon, na-release na po nila. Ito po yan, guys, oh. Oh, babasahin ko po yan, ha. So, sa NCR naman po, 97,883 ang na-release na po na family food packs. And then Central Luzon, meron na pong 171,891 food packs. Family food packs po. Calabar Zone, 106. Okay? 106,795. Ayan. So, ang dami po nitong family food packs. Tapos, sa Mimaro pa. Okay? 78,136. Tapos, sa Bicol Region naman po, 166,369. So, a total of family food packs na release po is 621,074. So, ayan po, July 26, 2024 as of 5 o'clock in the morning. Okay? 5 a.m. oh. So, may gobyerno po tayo. So, napakalaki niyan. 672,000. Yung mga food packs, nakita niyo yun? Grabe. Yung sinasabi nila na laos na daw yung Pangulo. Or sila laos na. Okay? So, hindi nyo po, yung mga kontra sa gobyerno, hindi nyo po matatalo ang gobyerno. Okay? Hindi nyo po matatalo ang gobyerno. Hindi nyo po matatalo ang administrasyong Marcos hanggat nakaupo po yan, no? So, kahit anong tulong nila, okay? Kung private sector ka man, kung kumukontra ka man sa Pangulo, sa gobyerno ng Pilipinas, tapos mamigay ka ng food packs, hindi mo mapapantayan ang gobyerno sa pamamahagi po, okay? Mas lalong may care ang gobyerno ng Marcos ngayon, okay? So, grabe ito, guys. So, nakita natin dito, napaka hands-on ng Pangulo, hardworking, workaholic, maaga pa lang pumupunta na, nag-i-inspect na siya, kung anong dahilan, kung anong reason, kung bakit ganyan, para next, hindi na mangyayari yan, no? So, kaya, mga mindset ng kontra, pag may konting nangyari sa Pilipinas, Pangulo kaagad ang may kasalanan. Di ba? So, syempre, titingnan natin yung mga cause, kung anong po talaga. Tapos, may solusyon tayo dyan. So, ayan po guys, ang ating vlog ngayon. Nagbabagang balita. So, i-update lang natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito. So, maraming salamat po. Comment down below kung anong masasabi nyo po. At syempre, okay? Para more updates tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, please subscribe and bell all para updated po tayo. Okay? So, i-like natin ang video na to. Thank you so much, guys. Okay? So, yung mga nasalanta ng bagyo, ng habagat, don't you worry po. Nandyan po ang gobyernong Marcos. Alright? So, thank you so much and God bless everyone. Pilipino at bagong Pilipinas.